Good day mga kangkol, welcome back na naman sa ating YouTube channel Phoenix PCP Airgun Philippines. So ngayon, ang gagawin nating video ay patungkol dito sa ating Cobalt receiver, tactical type. Ano pa siya, dual type, pwedeng pang tactical, pwede pang woodstock. Pag gusto mo gawing pang woodstock, tanggalin lang tong kanyang buffer tube adapter, tapos itong kanyang trigger guard. Dito yan, tatanggalin dyan. Tapos dito sa loob. Yan, yung screw na yan. So ito yung matitira. So full CNC made, naka-anodize na siya. Wala tayong available na bare alum nito. So yung kulay na available natin is black. Ayan yung kanyang black. So Cobalt in collaboration with MD PCP tsaka Phoenix Airgun. So ayan yung kanyang logo. By Modern Day Prechargematics tsaka Phoenix. So ganun din, adjustable ang kanyang power. Tapos naka-clip type, may horn. Tapos yung swing, naka-o-ring na din siya. Ang ganda nitong kanyang swing, meron siyang stopper. So pag may barrel siya, sabit yung dito sa barrel, hanggang dyan lang siya, hindi na siya lalampas. Full CNC made, tapos stainless ang kanyang internals. Tapos yung kanyang regulator, fit yung China regulator tsaka Taiwan regulator, saktong-sakto. So ayan, Taiwan regulator. Try natin yung mga China regulator natin. Ito mga China regulator natin. Yan, sakto din yan. So pag-adjust ng kanyang power, ito lang, ikutin mo lang to. So bubuksan natin ang kanyang internals. Ipakita natin ang kanyang lamang loob ng isang Cobalt receiver by MD Airgun and Phoenix Airgun. So meron din siyang, so separate to. Kapag bibili kang receiver with quick reloader, so kasama to, saka kasama na din yung kanyang normal na swing. Yung price, message na lang sa ating Facebook page o di kaya yung mga nakatag na account kay Choy Alison. Ayun, pwede din kayong mag-message sa ating Facebook page. Available din ito sa ating Lazada tsaka Shopee. Ilalagay lang natin yung link description below. Paki-check na lang. Huwag na kayong mag-comment ng how much kasi hindi tayo nag-reply sa comment kasi stricto yung mga online apps, yung Facebook, YouTube, sa mga ganitong bagay. Kaya direct message na lang po kayo mga ka-uncles. So sukat nito, bibigyan natin kayong sukat. So full length nito, kasama ang kanyang horn. So nasa ayan, sa around 10 inches kasama, mula sa buffer tube adapter hanggang sa horn niya. Tapos ang kanyang receiver, ayan, kasama yung swing is 5 point something, kasama yung horn 6.5. tapos itong receiver lang is nasa 4 inches. Tapos yung lapad niya, yan 3.5, abot siya 3.5. yan yung kanyang harap mga ka-uncles. Tapos ang kanyang gilid, ang ganda na kanyang trigger pull. Tapos yung design ng kanyang trigger guard. So simulan natin baklasin mga ka-uncles. Pakita natin. So clip type, tatanggal to ang kanyang railings. Tapos isasalpak ang barrel. Simulan din tanggalin itong kanyang itong kanyang buong trigger. Trigger assembly. So pakita natin ang kanyang loob.
ano ang loob ng isang Cobalt receiver. So available, pwede nating cash on delivery nationwide, no down payment mga ka-uncles. So yung mga receiver natin is full CNC made, hindi gawang kamay. So naka-program yan sa CNC machine, so naka-computer, naka-program siya, kaya yung lahat ng angulo, lahat ng dimension yan accurate. Kahit ipalit pa yung trigger sa kabila, pareho lang. So ganoon din sa mga Phoenix 3 natin, Phoenix 4, Phoenix 6, ganoon din, full CNC made. Kahit ilipat-lipat mo yung mga trigger, walang problema mga ka-uncles, kasi kasukat lang. Unlike kung mano-mano gawa, kung ilipat mo yung trigger, minsan hindi magkapareho, hindi sakto. Yun ang kagandahan kapag CNC made yung receiver. Yan mga ka-uncles. So meron siyang 6 na screw bolt, Allen bolt. So yan, natanggal na natin. So ito pala yung lock ng kanyang adjustable power. Yan. Pwede mong luwagan. Kung gusto mong lakasan pa yung power, higpitan mo lang. Kahit nakakabitan dito, pwede mo na maikutin. Yan mga ka-uncles, pakalambot lang. So tanggalin din natin ang kanyang yung trigger guard. Natatanggal yan mga ka-uncles pag sakaling gusto mong gawing pang woodstock, tanggalin mo lang ito, kanyang trigger guard. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe na ating channel, please subscribe na lang para maging updated sa mga bagong videos natin. Tapos yung mga link ng Facebook natin, Lazada at saka mga online shop, ilalagay natin sa link description below, kaya paki-click lang na lang mga ka-uncles. Tanggalin natin ang kanyang trigger guard. Yan mga ka-uncles, natanggalan natin ang kanyang trigger guard. Tapos ito na yung kanyang buffer tube adapter, natatanggal din yan, yung may screw na yan. Ganda. Tanggalin natin, pakita natin ang kanyang loob na isang Phoenix receiver. So tanggalin muna natin ang kanyang hammer. Kuha tayo mas malapad na flat screw driver. Yan ang kagandahan sa kanyang pin, nakaganoon din, naka-screw din siya, hindi siya basta pin na natatanggal katagalan. Ito naka-thread siya, kaya hindi siya basta-basta nahulog, natatanggal. Yung disadvantage kasi yung naka-pin lang, tulad ng mga lumang receiver natin, yung mga hindi pa CNC made, tatanggal siya. Dito naka-thread siya, kaya hindi siya basta natatanggal. Luwagan mo natin kanyang power adjuster, luwagan natin, natanggalin na lang natin. So yung spring natin is Misumi flat spring na gamit. Yan mga ka-uncles, focus natin.
Kagandahan nito, kapag maset mo na yung tuning mo, pwede mo nang i-lock yung kanyang power adjuster para fix na siya. Yan, tanggalin natin ang kanyang hammer. So ito ang kanyang hammer mga ka-uncles. Yan yung pag higpitan mo, lalong titigas yung spring, kaya lalakas palo ng kanyang hammer. Yan mga ka-uncles, tanggalin natin. Tanggalin muna natin to. Tingnan natin ang kanyang loob. Hindi palagi nakafocus yung ano natin, yung camera. Full CNC made, Cobalt, powered by modern day pneumatics airgun and Phoenix PCP airguns. Full CNC made. So ito pala yung kanyang adjustan ng kanyang trigger pull mga ka-uncles. Yan, nakakabit yan dyan. Yan, nakakabit yan dyan. Tanggalin natin. So nakabit yan dyan. Tapos pag mag-adjust ka ng trigger pull, gusto mong lakasan or malambot lang, dito ka mag-adjust. Pasok mo lang yung allen screw dyan. Ikabit natin. Balik mo natin yung spring para makita nyo mga ka-uncles. So meron din niyang stopper sa spring. Yan. Kaya hindi siya basta natatanggal. Nakalak yan. Yan. May stopper yung spring. May spring guide siya. Na ganyan yan. Kapag gusto mong malambot lang yung itong trigger pull, kunting lang, bibitaw na siya. Kaya adjust mo, higpitan mo lang. Pag higpit mo, gaganyan siya atras. Higpitan mo lang yan dyan. So baklasin na natin, pakita natin yung kanyang loob. Phoenix PCP Airgun Philippines, Cobalt receiver mga ka-uncles. So may spring siya, dandahan lang, hindi kayo hawakan yung mga ka-uncles. Yan yung mag-adjust sa trigger pull mo mga ka-uncles. Tapos tanggalin natin ang hammer, trigger pull. So yan ang kanyang trigger pull mga ka-uncles. Stainless din yan, CNC made, kaya napakaganda ang paggagawa. Natin baka para hindi siya mawala. Tapos yung kanyang linkage ito. So itong brand mga ka-uncles, meron na may-ari, nagpabuo sa atin, down na 50% ng total price niya.
Sabi ko sa kanya, sir, okay lang sir, huwag niyo lang ako madelayin kasi may trabaho din kasi ako. Yung kulang ko na lang kasi yung ano na lang, yung buffer tube, hindi pa dumating. Lahat ng parts kompleto na, yung ano na lang, yung buffer tube na lang yung kulang. So sa sunod na video natin, assemble natin yan. Pakita natin ang kanyang performance. So ganyan ang kanyang loob ng ating trigger assembly. Medyo mabusisi siya. So pakita natin. Pakita natin sa labas ano yung magiging itsura. Pakita natin ang loob. Paano siya gumagana. Paano yung sequence ng kanyang trigger assembly. Yan. So, kanyang trigger pull. So naka double stage siya mga ka-uncle. Isang stage. Naka double stage yung ating trigger assembly. Isang cobalt air gun, cobalt receiver, triple stage. So nakaganyan siya, tapos maglalak yan kasi tinutulak yan ng ano natin. Tapos yan, nakalak yan dyan. Tapos pag bitaw mo, bibitaw siya, bibitaw rin dito. Yan, pakita natin. So, ganyan yung kanyang itsura mga ka-uncles. Ating trigger. Yan. Nakalak yan siya. Yan mga ka-uncles, nakalak siya. Tapos pag activate mo yung trigger pull, bibitaw. Uy. Parang mali ata tayo. Yun. Mag-read kasi yan. Balik na natin mga ka-uncles. So lahat ng parts yan stainless steel, kaya hindi ka problema sa kalawang, hindi ka problema sa mga kalawang mga ka-uncles. So balik na natin. Hirap dito yung pagpasok. Yan. So medyo mabusisi siya, unlike dun sa previous natin na tactical trigger, simple lang. Ito mas medyo mabusisi. Naka double stage kasi siya mga uncle. Yan, nakabit na natin. Check natin maya, baka baliktad pala. Hindi pala. Try natin. So pag ulitin ko mga ka-uncles, please subscribe sa ating YouTube channel para maging updated sa mga bagong videos na gagawin natin. Ayan, maganda. Naka screw pin siya. Hindi siya basta pin na nilalagay yan. Meron siyang naka screw siya. Tapos balik natin ang kanyang trigger pull. So mahirap lang sa una kasi first time natin magbukas nito ng isang cobalt receiver. So ganun pa rin, Phoenix receiver, yung
the lowest price na receiver sa market, Phoenix receiver. Meron din tayo available na mas mura pa, yung pinakasimpleng design natin, yung Phoenix 3. Yun mga ka-uncles, recommended din natin yun. Full CNC made din yung mga ka-uncles, so pasok nyo lang. Yan, available yung pinakamura receiver natin. So pag mag message kayo, pasend lang ng picture ng item na kukunin nyo, kasi di natin alam kung ano yung tinatanong nyo. Marami tayong mga receiver, kaya mag-send lang kayo muna ng picture kung ano yung item. Calls. So, balik natin ang kanyang spring return ng trigger pull. So yung may slot yan dyan, yan, slot na yan, pasok nyo lang kanyang spring, saka nyo hawakan, tapos ilak, takpan. So mga repeat buyer natin, so ganun pa rin, mga repeat buyer, discounted, automatic yan, discounted yung mga repeat buyer natin, lalo na yung mga ano, yung mga nag-mention sa atin sa mga groups, yung mga may naghahanap ng mga receiver, tapos nagtatanong, tapos may mention tayo. So balik natin yung kanyang spring return. Ayan. Kaya kung gusto nyo paglaruan, hawakan nyo na lang. Yan mga ka-uncles, pagkalambot. So ibalik na natin ang kanyang trigger guard mga ka-uncles. So mayan na lang, tanggalin mo natin to. Unahin mo natin ang kanyang upper receiver. So yan ang kanyang upper receiver mga ka-uncles, ka-o-ring type. So ito lagayan ng gauge, tapos lagayan ng bipod, pwede pa yung ikabit dyan. Paganda. So ang kanyang swing, wala yung alog mga ka-uncles, matibay. So buksan natin. So sa pagbubukas ng kanyang swing, sa pagtanggal mga ka-uncles, may butas yan, tapos itapat nyo lang sa kanyang allen screw. Hanapin nyo mga ka-uncles yan. Tapos tanggalin nyo pagka sumabit. Pag tanggal nyo, pwede na nyo nang ikutin itong kanyang yung swing lock. Kaya malambot lang yan. So ganoon din pagkabit, huwag nyo na masyadong hikitan. Tapos pag tanggal, ikutin nyo lang para hindi masira yung kanyang o-ring. Yung mga ka-uncles. So yan, ganda ng ating valve assembly. Kahit natabingi yan, walang problema kasi may slot yan dyan. Kahit nga dito yung butas, meron pa rin lalabas na kasi meron yung slot yan. Yung mga ka-uncles, yung kanyang swing, tapos ang kanyang transfer port galing sa valve assembly papunta dito, punta sa barrel. So pagtanggal, hanap lang kayo na malaki na allen range, tapos ikutin, malambot lang yung mga ka-uncles. Yan, dandahan lang. So ganun pa rin ang kanyang valve assembly. So same lang sa ating previous na receiver, Phoenix 4. Bakasin natin to. Kita natin ang kanyang loob.
Yan mga ka-angkles. Kayang valve set. Simple lang. Tapos yung plenum niya la. Kanyang plenum mga ka-angkles, yan. Malalim yan. Tapos dito pa. Plenum dyan, tapos plenum din dito. So yan po ang isang. Ito huwag natin tanggalin. Sa barrel naman yan, 6 yan. Tanggalin mo lang, lagay barrel, tapos sit up mo mga ka-angkles. Yan mga ka-angkles, ibalik na natin ang kanyang valve assembly. Yan, napakasimple lang. Para ma-maximize natin ang kanyang plenum sa loob. Kaya ganito yung kanyang design. Tapos naka double o-ring na din siya. Tapos stainless din yan mga ka-angkles ang kanyang valve assembly. Yan. Ganda. So ibalik na natin ang kanyang spring cap. So sa cobalt receiver natin, mas mahal yung bigay natin sa sa online shop natin tulad ng Lazada, kasi malaki yung bawas sa Lazada sa atin, na sa minsan abot ng halos 22%. Kaya yung price natin sa Lazada mas mahal, unlike kung direct message kayo sa atin Facebook page, mas mura yung bigay natin ito. So balik natin ang kanyang valve assembly mga ka-angkles. Lagyan mo natin ng silicone oil para hindi magasgas tong kanyang o-ring. Pag wala kayong silicone oil mga ka-angkles, kahit cooking oil na lang, konti lang, importante meron siyang pampadulas. Kasi kung tuyo yan, tapos kakabit nyo sa receiver, kakapit siya, may possibility na masisira. Tapos advice ko lang sa may mga PCP, ganda kung meron kayong mga o-ring kit. So in the future, yung mga o-ring na yan bibigay, at least meron ka ng pamalit agad. Yan, kahit itapat natin. Kahit hand-tight nyo lang mga ka-angkles. So try natin kabit ang kanyang quick reloader mga ka-angkles, para mapakita din natin ang itsura na meron siyang quick reloader. Tapos balik natin ang swing lock. Yan, tight lang, saktong sakto butas. Tapos kabit nyo ang kanyang lock screw. Huwag natin masyadong higpitan. Balik natin. Tapos i-lock natin ang swing lock mga ka-angkles. Yan. So magazine, kabit magazine, reload, swing magazine, tapos reload. Yan, reload, tapos balik mo sa swing. Meron siyang stopper, kaya tapat na tapat yan. So katapos nito, ibalik natin ang, tanggalin mo natin tong kanyang tactical adapter, para makita nyo din ano yung itsura niya kapag wala siyang pang wood stock siya.
So yan ang itsura mga ka-uncles. Kalabit nyo lang itong kanyang hammer para mas dali siyang ikabit. Para mapicturean din natin. So ito yung picture nito na naka woodstock style siya. Napaka-smooth na kaya mga screw. Yan kagandahan kapag CNC made. Accurate lahat ng accurate lahat ng dimensions. Mas malinis yung pagkagawa. So ganyan kaya itsura kapag pang woodstock siya. So picturean muna natin. So yan mga ka-uncles, kaya itsura pag gusto mong gawing pang woodstock. So optional naman yan kung gusto mo mag quick reloader. So iba yung price ng naka quick reloader mga ka-uncles, medyo mas mahal siya kaya compare kung wala. Mas kapag bili ka na may quick reloader, so kasama to ang kanyang normal swing para ma-enjoy mo rin na baka gustuin mo in the future, gusto mo mayroon siyang magasin, pwede siyang wala. Yan yung kanyang itsura mga ka-uncles, na katanggal ang kanyang trigger guard tapos kanyang tactical adapter. So kapag buo siya, ganyan kanyang itsura. Yan mga ka-uncles, Cobalt powered by MD, modern day Recharge Matic and Phoenix PCP airguns. So adjustable power. Yan. Ikot naman yan. Yan mga ka-uncles. So ibalik na natin ang kanyang tactical adapter. Naka-thread din yan. Matibay. Kayang trigger guard mga ka-uncles. Ayan. Ayan mga ka-uncles, sa sunod na video natin, i-assemble natin tong Cobalt receiver, tapos pakita natin ang kanyang performance mga ka-uncles. Yan mga ka-uncles, hanggang sa sunod na video natin, kabit natin tong mga parts niya para makita nyo din ano yung magiging itsura. Maganda to kung gawin yung compact. Mababa yung barrel, nasa 14 or 16 inches, tapos 0.22 na carbon fiber tank para compact siya. Tapos kabitan nyo pa ng foldable bat. So try natin itong foldable bat. Yan, kasya yan mga ka-uncles. Ganito na foldable bat, kasya yan. Marami yan sa Lazada, yung foldable bat. Yung iba, na-experience ko sa ibang buyer, pinuputol nila to tapos dinadirect na nila dito. Mas maganda nga naman kasi mas maikli siya, wala na tong adapter. Ito lang pinuputol nila tapos binubutasan dito,
direct na. Ayan mga ka-uncles. Yan ang kanyang foldable bat mga ka-uncles. Angat lang yan. Yung iba ginagawa nila, tinatanggal nila to, tapos pinuputol yan, pinuputasan para direct na dito, para mas maikli siya pag naka-direct siya mga ka-uncles. So hanggang sa sunod na video natin mga ka-uncles, please subscribe sa ating YouTube channel at paki-click yung notification bell para maging update sa mga bagong videos natin. Hanggang sa muli mga ka-uncles. So sa ano pala, mga buyer natin, repeat buyer, ganun pa rin. Phoenix PCP Airgun, yan yung pinakamurang as of now, napapansin ko, pinakamurang receiver in the market. Full CNC made, stainless ang internals, pinakamura yan. Phoenix PCP Airgun, recommended. Salamat sa mga na-recommend, sa mga repeat buyers natin, ang mga reseller. Salamat sa mga nag-recommend palagi sa atin. Yan mga ka-uncles. So ganun pa rin, discounted mga repeat buyer natin, lalo na yung mga reseller natin na maramihan yung kinukuha. Tapos sa mga gusto magpagawa ng receiver, customized receiver nila, minimum 10 to 20 pieces. Logo ninyo ang ating lalagay, tapos design nyo ang ating gagawin. So send nyo lang sa akin, message lang kayo mga ka-uncles. Nga pala, testing natin na meron siyang magazine. Ito pala mga ka-uncles, ang purpose ng quick reloader, pagka hindi nyo alam, yan yung lagay ng magazine kapag gusto mo ng multi-shot. Multi-shot. Yan ang purpose ng quick reloader natin. Hammer type na multi-shot. So pasok nyo lang magazine na may pellet. May slot naman yan, tapos maglalak yan dyan mga ka-uncles. Yan. Yan mga ka-uncles. Yan ang purpose niyan. Tapos reload, tapos balik, putok. So hanggang sa sunod na videos natin mga ka-uncles. Thank you.